dyan mga Wakibeeps? Kamusta kayong lahat? So malamang sa malamang, yan, na-miss nyo si Red. Yan, kasama ko ngayon si Red. And for today's video, panibagong episode tayo ng ating coffee ride adventure. Siyempre kasama natin ngayon si Red. Alam ko marami naghanap sa inyo kay Red for quite some time. Then alam ko na-miss nyo siya. Yes. By the way, kung ikaw ay actually bago dito sa ating channel at naligaw, welcome. And if hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. Hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko. Also, you can like and follow me on my Facebook, letter P, Facebook, Instagram, and TikTok account. And since this is a coffee ride, if ikaw ay isang coffee lover na mahilig magkape sa mga local coffee shops na masarap, affordable at maganda yung ambience, make sure na panoorin mo yung mga previous coffee rides ko mula dyan sa playlist link na nakalagay dyan sa description. Alright, syempre pag ganun, dahan-dahan dapat pag-exit. Woohoo! Alright, so eto na si Red May, no? Bagong car wash pa yan. Tapos pinawax ko pa. So kamusta na ba si Red ngayon? Well, ito yan, tumatakbo pa rin. Current odo niya is 19,316. Grabe, no? Magta 20k odo na. At take note, magdadalawang taon na siya next month. So for the meantime, working naman siya. May nilagay sa kanyang temporary radiator habang hinihintay pa rin natin yung radiator na galing sa UK. And mamaya walk around tayo sa kanya kasi alam ko na-miss nyo siya eh. So ang coffee ride episode natin for today ay dito sa may Tagaytay. Ang coffee shop na pupuntahan natin ay ang pangalan is Cafe 51 Tagaytay. So kanina ko lang sila nakita sa Facebook, biglang nag-pop up sa live feed ko or sa news feed ko. Sabi ko bago to ah. Eh nakita ko parang may view ng Taal. Sabi ko oy mukhang maganda. So kinontak ko na kagad sila kaninang umaga and pumayag naman yung nakausap ko sa Instagram. Actually nag-PM ako sa Instagram nila eh, pati sa Facebook page nila. And doon sila nag-reply sa Instagram. And luckily yung nag-reply sa akin, matagal na pala niya ako kakilala. Parang nag-ano daw siya dati sa Lawa Cafe. Siya daw yung naging consultant yan. Ayun, tatlo na lang pala bar natin. Ayun. Ayun 37. Okay. Parang dati 31 lang ah. Nagtaas no. Wala ka lang ba hanggang dito 37 na. So since magta 20k na tong si Red, malapit ko na tong ipa-maintenance ulit eh. Change oil. Tapos siguro since 20k papalitan na rin natin yung mga brake pads nya. And baka magpalit na rin tayo ng kadena pati ng sprocket. Pati siguro ng clutch cable. Pero so far mukhang goods pa naman yung feel ng clutch cable niya eh. Ngayon na lang ulit tayo magko-coffee ride sa Tagaytay eh. Woo! So nasabi ko naman dati dun sa last video ko. Saan ba? Ano yung last video ko? Yan yung nagka-coffee ride ako. First coffee ride natin kasama si Cream yan. Sabi ko ba, di ba baka ang next na coffee ride natin or episode si Red ang kasama natin, di ba? Ayan nga, di ba? Kasi alam ko na-miss nyo na si Red eh. Sobrang hinahanap nyo na si Red eh. So aside sa radiator na to, nagka-aberya tayo dito. Naputulan tayo ng tail tayo din nung January 31st. So ngayon naka-temporary plate tayo and hanggang ngayon hindi pa rin natin maasikaso
sobrang busy sa trabaho. Ang hirap kasi pag sa BPO ka nagtatrabaho eh. Wala kang energy mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Woo! Grabe, na-miss ko tong tunog ni Red Pero kahit hindi niyo naman nakikita si Red sa mga videos ko, ginagamit ko din naman si Red from time to time. Siguro twice a week ko siya ginagamit sa work. Yung first day at last day yan, siya yung service ko. Para at least nayu-utilize pa rin yung makina niya, di ba? Kaso since magta 20k na nga siya, inaalagaan ko na rin yung mga ano niya, siga, di ba? Baka kasi biglang bumigay eh. Kaya minimize ko din yung paggamit muna sa kanya. Pero so far so good. For the past since magto 2 years na nga siya next month, so far wala naman siyang naging issue aside dun sa yun nga, dun sa radiator niya. Until now hindi pa rin na-explain ng Triumph Philippines kung bakit nagka-crack eh. Buti na lang sobrang bait nung nag-benefactor sa atin ng radiator ng pansamantalang radiator ni Red eh. Grabe, nakakasilaw. So yung coffee shop pala na pupuntahan natin is alas 3 ng hapon nagbubukas. And sabi ko pupunta ako ng opening eh. Kasi kung mga alas 4 tayo pupunta eh, baka matraffic tayo. Ang holiday pa yata ngayon eh. Woohoo! Oh yeah! Alright. Woo! Yeah, may mga lubak dito eh. Ay wala na. Wow! Ayos nawala na yung mga lubak. Na-anticipate ko yung mga lubak dun eh. Pwede po man dumaan dito pag ganitong oras. Sundan na lang natin yung yung Mazda. Ito. Woo! Grabe, ang sarap pa rin talaga gamitin na itong Red eh, oh. Teka, saan nga ba tayo dito? Dito nga ba? Kakanan nga ba dito? Tama. Sorry. Ngayon na lang po ulit ako nagpunta dito. Tama. Kala ko naliligaw tayo. Doon na tayo mag-ways pag nandun na tayo sa may Tagaytay Market. Kasi pag kanan natin dun sa palabas ng Tagaytay Market, malapit na dun eh, yung Cafe 51 eh. Grabe yung panahon ngayon, patapos na raw yung amihan eh. So, pa-start na ng summer. Oh, 3 bar kanina, ngayon naging 4 na bar. Loko ka talaga, Red ha. Ikaw ha, you're so naughty. Anta Superstore. Oh. Grabe, ang laki ng tindahan dito ng Skechers oh. Ang tanong, may mga bumibili pa ba ng Skechers? Parang uso lang yan dati nung high school ako eh. Pag hindi ka naka-Skechers, parang hindi ka belong. Ngayon parang hindi na siya uso, napag-iwanan na siya kasi ang dami ng lumalabas na brand ng sapatos eh. Ayoko overtake eh, kasi mabait tayo. Tulad niya diba? Mag-slow down ng ganyan. Pag bigla akong overtake, baka tumama ka dun sa sasakyan sa harap mo. Ba, meron na rin ditong stoplight. Ayun hindi gumagana. Ayun may stoplight no left turn daw. Bakit? Okay.
Ito ang tindahan ng BYD dito, ang laki oh. Parang ang laki siya. Ito yata ang pinakamalaking showroom ng BYD dito sa South eh. Parang humina yung busina ni Red ah. Tagal ko siya hindi nagamit eh. Hindi, naninibago lang ako. Gumagana naman siya. Parang gusto ko siyang palitan ng ano eh, ng Hella horn. Medyo malakas yun eh. Okay, malakas pa rin naman. Naninibago lang ako eh, kasi madalang akong bumusina ngayon. Dito mayayaman mga nakatira dito eh. Paampon naman po. Nagpaampon eh no. Grabe, iba na yung init. Parang pa-summer na talaga. Sana yung next episode natin ng Coffee Ride, oy, nakago, is si Krim naman. Hello po. Si Krim ang kasama natin. Kaso hindi natin mainayo ngayon si Krim gawa nang wala pang ano eh. Nang wala pa siyang CR, Certificate of Registration. Meron na siyang OR, pati plate number, pero yung plaka wala pa. OR pa lang. Eh di ba nagka-issue ngayon sa LTO na naubusan sila ng papel. Tapos nagkaroon sila ng memorandum na magbibigay ng temporary CR. Eh hanggang ngayon nagpiprint pa daw as per kala ko as per may kasa. Tinanong ko, everyday ko nga kinukulit yung kasa eh. Grabe, magta-traffic siguro dito. Ang lawak nitong parang SM Yulo na to. Magta-traffic dito malamang paggawa na to. Yes. So nakalampas na tayo ng PNPA yan. Uy, Ford Ranger oh. Ganda oh. Lapad niya no. Gusto ko sana next na episode natin ng Coffee Ride sa may Tanay or sa may Marilaki. Pero gusto kong kasama doon si Cream para madala natin si Cream sa Marilaki, diba? First time niya. Pero hopefully dumating na yung ano niya or ma-release na yung certificate of registration niya kahit temporary lang this coming week para madala natin si Cream sa Marilaki, diba? Ayun lang, mamaya pabalik natin, matatraffic tayo. Kasi nga since weekday, tapos sabi non-working holiday daw eh, so may pasok pa rin naman yung iba, so baka matraffic tayo. Ay, meron nga pala ditong clean fuel na mura, pero mamaya na ako pabalik magpapagasolina. Apat pa naman yung bar natin eh. Sulit kasi dito magpagas eh. Mura compare dun sa Kalamba sa amin. Ayun, pag ganito umahataw hindi mo ramdam yung init eh. Mahampas yung hangin sa'yo eh. Pero parang parang lumalamig nga yung hangin no. Gawa kasi ng umakyat na tayo dito sa taas eh. Woo! Ayun o, yung clean fuel dyan. Mura dyan eh. Apya. Magkano yung pula dito? 52? Ito. Sa amin 54 yun eh. Sabi ko dun sa kausap ko kanina sa Cafe 51 sa Instagram, sabi ko magme-message ako pag on the way na ako. Nakalimutan ko mag-message. Okay lang, basta nag-okay na naman siya na pwede ako mag-vlog eh. Bomba daw. Downshift lang ginawa ko pero mukhang bomba na yun. Okay na yan. Woo! Oh, ito na tayo sa sa palengke. Kailangan kabit na natin yung Waze natin. Dito tayo sa Lilong.
Yun oh, sakto. Yes. Oh, malapit na lang oh. So 3 minutes na lang oh. Oh, malapit na tayo. Tolentino Avenue. Lang si Waze talaga eh. Tagaytay City Fruit Market. Hello po, good afternoon. Kamusta po kayo? Ito naman yung pang flower market oh, ang dami oh, di ba? So kakanan daw dito. Yes, opo. So, nasa left side siguro natin yon for sure. Okay. Less than 300 meters na lang. Cafe 51. Saan? Ito pala. Akala ko nasa akala ko nasa left side. Nandito para sa right side natin. Ayan. So nasan sila? Ayun sila. Cafe 51. Ayun mga Wakipeeps. So andito na tayo sa Cafe 51. Ayan. So malapit lang siya dito sa paglampas mo ng fruit market and flower market. So pagkanan nyo dito, ilang kilometers lang, makikita nyo na sa right side nyo itong Cafe 51. Ayan. Diba? So akala ko nandun sa kabilang side. Nandito pala sila sa right side. Sorry naman po. Ayan. So, Cafe 51. So, I think, hotel yata to. Ayan. So, bago tayo pumunta doon, pakita ko sa inyo si Red. Ayan si Red. Ayan. So, di ba na-miss nyo si Red? Ayan. Yan si Red. Oh. Di ba? So, bagong linis yan. Bagong pa-wax. Pati back to black. Kaya, ang ganda ng color niya ngayon. Ito lang talaga yung pangit sa kanya eh. Ano? Natanggal na naman kasi. Ayokong hawakan eh. Natanggal na naman yung bracket niya. Pangalawang beses na. Ewan ko kung ba't nasisira. Siguro gawa ng vibration. Ayan. Tapos pakita ko sa inyo yung radiator na nakalagay sa kanya temporarily. Ayan. Diba? So, normal na ganyan yan kasi madumi na. Kasi luma. So, check natin yung menu nila. Sabi maganda daw dito pag sa gabi. Ayan, diba? Ayan, so, Cafe 51. Ang alam ko, kakabukas-bukas lang nila nito. More recently lang eh. Ayan na, diba? Cafe 51. So, tara check na natin yung menu nila. Ayan. Hello, good afternoon. Hello po sir, good afternoon. Ito si Pax, yan. Hello. Pwede patingin ng menu nyo? Sure po. Yan. Ayan. So, ito yung menu nila. So, bago tayo dun sa hot, dito muna tayo sa mga frap base nila. Ito yung cream base. Tapos, kung ayaw nyo naman ng cream base, yan. Sa coffee base, meron din sila. Ayan. Tapos, sa mga matcha lover dyan, ayan. Ayan na, diba? Tapos, punta naman tayo dito sa mga hot and cold coffee nila. Ayan. And napansin ko parang affordable yung price nila. Anong best seller nyo dito, Pax? Bali sir, sa hot and iced blue salted caramel and mestizo.
Ano yung mestiza? Ano yung... Bali, version po siya ng Spanish latte. Ano version ng Spanish latte? Ayos yan ah. Ang cute naman yan. Kung ayaw nyo naman ng coffee, or hindi kayo mahilig sa coffee, meron din silang tea, Diba? Uy, may green tea din sila, Tapos, syempre, kung habang nagko-coffee kayo or nagpa-frap, yan, meron din silang mga pastries dito, like cookies, yan. Cake. So, mabalik tayo dito sa menu nila. So, siguro order tayo nung na mestiza, since yun daw yung Spanish latte nila. Meron ako dito nakita bago sa paningin ko, pinipig outside latte. Parang okay din yan siguro try natin yan, tapos try natin yung mestiza. Ayan. Ano yung pinipig outside latte nyo? Matamis or Bali, matapang? sakto lang, sir. Sakto lang siya. Opo. Anong okay sa kanya? Iced or hot? Para, sir. Parehas po. Parehas? Opo. Sige. Sige, bigay mo ako ng 8 ounce nung mestiza. Tapos iced ng nung pinipig outside latte para matikman ko. So, ayan sila, Cafe 51. Recently lang kayo nag-open, no? Kailan kayo nag-open? Yes po, bali, February 14 po. Nitong February? Yes. Okay. Bakit Cafe 51 yung pangalan ng Bali, coffee sir, shop? pinangalan din po siya dito sa hotel. Kasi 51. Okay. Then yung address po niya is... Okay. Yun pala. Nice, So, yung hotel pala is 51 pala yung name na to. So, dun. So, iisa lang yung may-ari. Owner. Hindi naman. Okay. Kala ko iisa yung owner. Cafe 51. So may bakanting lote pa dito sa tabi nila. Kaya malamig din Siguro for sure malamig din dito pag sa gabi. Yan. Nagkataon lang na hapon tayo pumunta. Kasi baka mamayang gabi, madami ng tao. Ayan. So hintayin natin yung coffee natin, tapos balikan ko kayo. Para check natin kung kamusta yung coffee nila. Ayan mga Waka Pips, yun yung coffee na in-order natin. Ito yung isang coffee na in-order natin, yung mestiza. Yung version nila ng Spanish latte. Yan. By Cafe 51. Yan. Nakita nyo naman kanina yung montage kung paano to gawin. Yan. So, thank you kay Pax. Yan. So, tikman na natin to. Let's go. Ayan mga Waka Pips. So, ito na yung mestizo. Ayan, version nila ng Spanish latte. So, tikman na natin. Ayan. So, 8 ounce lang in-order ko. Kasi mayroon pa tayo isang kape na titikman. Yung ice naman. So, tikman na natin to. Let's go. Bagay na bagay yung hot coffee sa malamig na panahon. Medyo lumalamig na yung hangin. Sarap. Spanish latte nga. Sana namang perfectong Spanish latte. Hindi masyadong matamis. Sakto yung kape niya. Hindi overpower yung milk, di ba? Perfect. Sarap. So medyo nagkakatao na. Yan, kung makikita nyo sa harap ko yan, may mga tao na. May tao na. So for sure maya dadami na yung tao dito. So balikan ko kayo mga Waka Pips. Enjoyin ko lang tong mestiza coffee nila. Tapos balikan ko kayo pag andyan na yung second coffee natin, yung iced coffee naman. Yan. So mga Waka Pips, I'm back. Dito na yung pinipig outside latte natin. Ayan.
So ito naman iced. So na-curious ako ang lasa nito eh kasi pinipig. The best. So ito na matikman natin. So parang meron siyang cocoa, parang chocolate something sa ilalim. Ayun o. Kita nyo. So gusto ko siya mahalo. Haluin natin siya. Ayun. Nahalo ko na. So ito na. Pinipig Oatside Latte by Cafe 51. Let's go. Ano siya? Para siyang ano, peppermint, ganun. Ganun yung lasa niya, para peppermint. Tapos meron siyang pinipig. Sarap ah, kakaiba. Para siyang peppermint. Coffee, parang coffee na may nilagyan ng peppermint, yan. Sarap. Napaka-unique ng lasa niya. Yan, Cafe 51. So siguro masarap nga din to pag pag hot. Sabi ni Pax, masarap din daw to pag hot eh. Kakaiba. Unique yung lasa eh. Anyway, enjoying ko lang to coffee nila, pati yung view. Maya-maya uwi na rin tayo. Okay, balikan ko yan. So mga Waka Peeps, tapos na tayo dito sa Cafe 51. So ayan. So medyo dumami na yung mga tao kasi at least 5-6 na. Ayan. So again, thank you Cafe 51. So babalik tayo dito. Ayan. So thank you Pax. Hindi natin nakilala si Madam. Anong pangalan ni Madam? Ha? Ayan si Kate. Hello. Thank you. Balik ako ha. Ayan sa mga Waka Peeps, Cafe 51. So tara na. Hello Red, na-miss mo ba ako? Ang sarap ng coffee nila. Ayaw magpakita ni Sir Ken eh, yung owner, nahihiya siya. Pero shoutout sa kanya at maraming salamat sa pag-accommodate. Ayan. So dito lang naman yan along Tagaytay Road. So pagkano nyo mula dun sa market, pakikita nyo kagad Cafe 51. Yan, nandito lang sila sa may 51 West Tolentino Inn. Ayan, yan sila, Cafe 51. Oh. Ah, sticker? Wait. May mga nangihingi na sticker. Thank you. Ride jeep kayo. So maganda talaga, may dala kang sticker eh. Minsan kasi wala akong dala eh. Nakakalimutan ko magdala. Woo! Alright, so Cafe 51, maraming salamat, especially sa owner na si Sir Ken sa pag-accommodate. Also kay Pax, pati kay Kate, yung mga barista nila nandiyan dyan. I'll make sure na babalik tayo. So what can I say about Cafe 51? Well, since bagong-bago pa lang sila, napaka-fresh. And I'm hoping na maraming mga riders ang makapunta dyan. Since mostly ang mga riders ang puntahan talaga is dito sa Tagaytay eh. So sa mga riders na katulad ko and sa mga coffee lovers, if naghahanap kayo ng bagong kapihan dito sa Tagaytay, yung simple lang, along the road, ang lamig, cozy, try nyo yung Cafe 51. And kung napansin nyo naman, di ba yung price nila sobrang affordable. Hindi lang affordable, ang sarap pa. Sa parking naman nila for sure, hindi naman kayo mahihirapan. Especially pag gabi, pwede naman siguro mag-park dun sa labas kapag nakakotse kayo. Siguro pag balik natin dyan, try natin yung mga pastries nila. Busog-busog pa kasi tayo eh. And ang main target ko lang talaga is magkape. Since kumain na tayo, nag-late lunch tayo kanina before tayo pumunta dito. So again mga Waka Peeps, kung maliligaw kayo dito sa Tagaytay at iniisa-isa nyo yung mga coffee shop dito, isama nyo na sa listahan nyo yung Cafe 51. Siguro pagbalik natin, tatry natin yung ibang coffee nila. Kasi natikman na natin yung mestiza, which is yung version ng Spanish latte nila, tapos yung pinipig
oatmeal latte nila. Ba't ba ako oatmeal? Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Basta yun yun, yung pinipig nila. Masarap eh. Alam mo naman tayo pag nagko-copyright tayo, minsan dalawa-dalawa, di ba? So, labas lang tayo sa XLEX at doon tayo mag-outro since doon tayo nag-intro kanina, okay? Yes, mga Wakipips, pasensya na kayo. Sinabi ko naman sa inyo kanina, di ba? For sure, matatraffic tayo pabalik. Yun nga, na-traffic nga ako. Ang daming pauwi at tapos ang daming bottleneck na kalsada dun sa Tagaytay pabalik. Well, anyway, eto, palabas na tayo sa SLEX. Ang oras ay 6:03 PM, yan. Pero may liwanag pa rin naman. Pero naka pure video mode na tayo. Woo! Ayun, oh. Right on! Padaan po! Yes! Oh yeah! Let's go! Oh yeah! Yes! Anyways, since pauwi na rin naman tayo, dito ko na rin tatapusin ang aking video. Again, Cafe 51, Tagaytay, maraming salamat sa owner na si Sir Ken at sa kanilang mga barista na si Pax pati si Kate. Thank you very much. Make sure na babalik tayo dyan. And bisita na kayo sa kanila mga Wakipips. Of course, kung tinapos mo ang video na ito, maraming salamat sa inyong suporta sa inyong Mr. Coffee Ride. And syempre kung nagustuhan mo man ito or hindi, make sure to like, comment, share, and subscribe. Hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong videos na ipopost ko, okay? Alright, yeah! So stay safe po sa ating lahat, and of course, ride safe po sa ating mga motorista. Enjoy the rest of your day, and I will see you all on my next adventure. Until next time mga Wakipips, God bless everyone. Bye! For sure, na-miss nyo itong bomba ni Red, no? O, ito na. Yeah! Bye mga Wakipips!